Bakit mas mainit sa Metro Manila? Talakayin natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Alam nyo ba ang relatively mas mainit dito sa Metro Manila kumpara sa mga rural areas o probinsyang malapit dito? Actually, applicable itong tatalakayin natin sa kahit anong highly urbanized city gaya ng Metro Manila. Dahil yan sa tinatawag nating urban island heat effect. Ang ibig sabihin po niyan, mas mainit sa mga highly urbanized city gaya ng Metro Manila dahil natatrap po ang init na nagmimistulang isla o heat island. Dahil yan sa napakaraming factors. Isa na dyan ay dahil sa napakaraming sementadong buildings at kalsada. Mas madaling uminit at mag-radiate o maglabas ng init ang mga konkretong buildings at kalsada. Dahil na rin sa mga nagtataasang buildings, hindi nakaka-circulate o nakakaikot ng maayos ang hangin. Kaya mas natatrap ang init. Isa pa dyan ay ang dami ng tao o populasyon sa Metro Manila. Naglalabas din ng init ang katawan ng tao. Dahil sa milyong-milyong tao dito sa Metro Manila, nakakadagdag din to ng init sa lungsod. Kahit sa gabi, mainit din dahil yung inilalabas ng init ng lupa ay natatrap din ng mga sementadong kalsada at buildings. Maging ang mga kalsada at buildings na ito ay nagre-radiate din o naglalabas ng init tuwing gabi. Siyempre, isa din sa dahilan dyan ay ang air pollution. Dahil po sa pollution o sa mga particles sa ating hangin, nagkakaroon po tayo ng mistulang greenhouse effect o parang cover sa malaking bahagi ng lungsod na kung saan natatrap ang init at hindi ito nakakalabas agad. Nakakadagdag din sa init ng lungsod yung tinatawag nating anthropogenic heat o yung init na inilalabas ng milyong-milyong sasakyan dito sa Metro Manila at mga naglalakihang makina at pabrika. Again, relatively mas mainit dito sa Metro Manila. Para maibsan ang init na nararamdaman, pumunta po tayo sa mga areas na maraming halaman at puno at medyo mataas. Kung hindi naman maiiwasan umalis dito sa lungsod, maging handa at mag-ingat po sa mga posibleng epekto ng matinding init ng panahon gaya ng heat exhaustion at heat stroke. I-comment nyo sa baba kung gaano kainit sa inyong lugar at ang ginagawa nyong paraan para maibsan ito. Sa susunod, talakayin naman natin kung bakit napakainit din sa mga lowlands o kapatagan. Muli, ito po ang inyong weather dito mula sa Philippine Weather Trivia.